natin sa pangalang Basilio. Nasamsam rin ang mga gamit sa pagre-repack gaya ng mga patsa, plastic at mga napaghiwa-hiwalay ng tuyong dahon ng marijuana. Tinataya nagkakalaga ng humigit kumulang 10,000 piso ang mga nakumpiska. 2 linggo rin daw minatsaga ng mga otoridad ang bahay ni Basilio kung saan nagtitingi-tingi rin ng ipinagbabawal na gamot. Ang 15 gramo ng marijuana ibinibenta ng 50 pesos ang isa. Dahil daw mura, kadalasang mga kargador at biyahero sa mga fish port ng Navotas at Malabon ang mga parokyano nito dahil pinanlalaban daw ito ng iba sa puyat at pagod. Kahirapan daw ang nagtulak kay Basilio para magtinda ng marijuana pero nangako naman ito makikipagtulungan sa mga pulis. Gayunman, kasong pagtutulak ng droga pa rin ang kinakaharap ng suspect sa ilalim ng Comprehensive Dangerous Drugs Act na may parusang habang buhay na pagkakulong. At yan ang aking Ronda Report mula sa Malabon. Balik sa iyo, Igan. Ay, maraming salamat, Tricia Zafra. Samantala, ibang balita naman tayo, pinalaya na po ng kanyang mga kidnapper ang anak ni Comelec Commissioner Elias Yusof na si Noraldin na halos isang buwan ding bihag. Ayon sa report, iniwan si Noraldin ng mga kidnapper sa isang kalsada sa Balulang, Cagayan de Oro City, pasado alas 5 ng hapon kahapon. Dakong alas 10:30 kagabi, iniharap sa media ang nakababatang Yusof pero hindi na po siya pinagsalita pa. Pagtitiyak ng pamilya Yusof, wala raw ransom na ibinigay. Paniwala naman ng AFP na pressure ang mga dumukot kay Noraldin sa pinaiigting na pagtuki sa kanila ng militar, lalo't napatay sa Lanao del Sur noong July 14 ang hinihinalang leader ng grupo na si Dimaporo Dimasacal alias Commander Delfa. Ngayong umaga, inaasahang magkikita ang mag-amang Yusof. Pabiyahe na kasi sila papuntang Maynila para sumailalim sa debriefing. Galit si Commissioner, di ba? Sa TV. Pag ginalaw niya, yun, takot. Ano to religious leader, yung kanyang anak. So dapat nga, di dinudukot yan. Baka napangaralan din sila. Alam niyo mga anak, si Allah, ayaw ng mga ganyan dukot-dukot. Pero it's nice to know na marunong pala matakot ang mga to. Di ba? Baka mature. May kinatatakutan May din. kinatatakutan. Wala kayo nabuhang kapalit din. Kasi kaya dinukot, di ba una, pinipresyon na ayusin yung election dun sa Lanao. Hindi naman pala sakop ni Commissioner yun. Samantala, wala pa rin humpay ang kampanya kontra sa mga wangwang at blinker. Kaya naman marami nang nakatambak na wangwang sa mga presinto ng pulis. Ang tanong, hindi na ba ito maaaring pakinabangan? Gayong libo-libong piso pa naman ang presyo ng bawat isang wangwang. Well, may naisip na magandang suggestion si Albay Governor Joey Salceda. Bakit daw hindi ito pakinabangan bilang mga early warning device pagdating ng mga sakuna? At ang dapat daw makinabang sa mga ito kung sakali, mga nasa probinsya. Sa ngayon, inirekomenda na ng Philippine National Police ang pagka-turn over ng mga wangwang sa mga local government unit. Pero hinihintay pa ang basbas para dito ng Land Transportation Office. Kahit hindi probinsya, okay lang. Pwede naman si dito. Yung kampanya ngayon, aktibo sa Metro Manila. Pero ang daming abuso sa probinsya. Oo, yung mga nakaupong mga local government. Yung mga Private army. anak-anak nila. Dadagdagan pa niya, libre pa ngayon. Diba? Parang early warning device, yung blinker o yung mga ilaw. Pero Yung mga wang-wang. Kunwari doon sa mga areas nyo, katulad sa kanila, sa Albay na may bulkan, yung mga gano'n, di ba yung naging problema dati, yung hindi daw na-warning ang lahat. Siguro kasi konti lang yung mga... Parang si Sirena. Ayun, yung sirena nila. Actually, may mga nagsasuggest ilagay sa mga eskwelahan pag fire drill, earthquake drill. Pwede rin. Pwede rin. Diba? Gamit pa yan. Tama yung sinabi ni Igan na sa probinsya talaga dun maraming nag-aabuso. Imagine mo, di ba, galing ang probinsya dito, pag bumahe sila, gamit pa rin nila, di ba? Hanggang dito wala silang takot eh. Oo nga. So, lalo na doon. At ito naman ang suspense sa pinakaasam-asam na bakbakan ni na pound-for-pound king Manny Pacquiao, Floyd Mayweather Jr. Parang teledrama kung makapambitin. Nitong weekend lang, lumipas na po ang deadline sa pagpirma ni Mayweather sa niluluto sana nilang laban ni Pacman. Ang maraming boxing fans tuloy nagtaka at napatanong ng bakit kaya. Dahil na naman kaya sa pera o iba pang demand ni Mayweather. Ito ang simple at animoy pakipot pang sagot ni Mayweather. Ayaw daw niyang minamadali siya sa pagpirma. Ayaw daw niyang isipin ang boxing ngayon at nagre-relax pa dahil 2 buwan pa lang nakakalipas mula nang huli siyang lumaban. Dagdag pa ni Mayweather, ine-enjoy pa raw niya ang kanyang buhay, pamilya at bakasyon. Ang kampo tuloy ni Pacquiao, naghahanap ng ibang makakalaban ng ating pambansang kamao. Pero habang tumatagal, baka naman tumataas ang worth niya. Baka by the time na maglaban sila, twice the price na yan. Tsaka parang nakikita mo pag habang pinatatagal niya, parang tuloy lumilinaw na natatakot nga siya talaga kay Pacquiao. Dami yung dahilan niya kay Dami na eh. Pero kung naghanap ng iba pang kalaban, siya lang Cotto naman yata. talaga yung gusto din Cotto, na yes. gusto ng Tao. tao. may rematch kay Siya Cotto, talaga tsaka may isang May isang isa pa eh, champion. oo. Pero
Yung dalawang yun, si Cotto o yung isa pang Sir, champion. parang corny na kasi pagka ni-rematch mo ulit. Mayweather talaga yun. Mayweather talaga. Sir. Ako si Marquez, no? Oo, Marquez. Yan. Kung ako si Mami D, controversial. yun lang Pa, yung ano tapos ko. eh. Parang, Yung kay parang Marquez, pwede na. oo. Mayweather or Oo. boss. Yung kay Marquez kasi parang hindi masyadong Puro intriga. hindi Malinaw. ang decision nun eh. Samantala, trahedya naman po mula sa India kung saan isang humaharurot na tren ang sumalpok sa isa na namang nakahimpin na tren. Ang resulta, mahigit 6 na po patay. Bukod sa mismo mga tren, 3 sasakyan pa malapit sa lugar ang nadamay. Kabilang dyan ang isang kotse na natanggalan pa ng bubong na tumalsik sa isang kalapit na overpass. Lalo pang nakalala sa sitwasyon ang tagal ng rescue. At 3 oras ang inabot bago nakarating ang mga tutulong sa crash site. Kaya naman, wala na silang halos dinatnan. Ang mga residente na lang malapit sa train station ang tumulong sa mga biktima. Hinihinala ng mga otoridad posibleng sinadya ang insidente. Posible raw mga rebelde ang may kagagawa ng train crash. Bago nito ay may nadiskaril ding tren sa India noong May 28 kung saan mahigit 100 naman ang patay. Isinisisi rin nila ang insidente sa Maoist rebels. Ba't nadadamay yung mga paserong wala nang kamalay-malay, no? Walang pakundang. Kawawa naman. Okay, makibalita na tayo sa pagrarasyon po ng tubig ng Maynilad Water sa mga nawalan ng supply. Diyan naman po sa Caloocan City. At nakatutok po ngayon doon si Dante Perello. Dante, kamusta yung ating supply, yung binibigay dyan sa mga truck ng tubig? Yes, Igan, mula sa Maynilad Water Reservoir sa may Bagbag Novaliches ay sinundan nga natin itong isang water tanker ng lokal na pamahalaan ng Caloocan at dito nga sila nagrasyon ng tubig sa may GSIS Hills Subdivision sa Barangay Talipapa, Caloocan City. Igan, sa dami ng nag-aabang na residente, halos 30 minuto lamang ang itinagal ng laman ng water tanker at naubos agad ito. Ayon sa mga taga rito, 2 linggo na raw silang walang supply ng tubig. Kaya malaking bagay raw itong ginagawang pagrarasyon. Yun nga lang, Igan, ang problema, hindi nila ito ginagamit na inuming tubig dahil na rin sa pangamba na hindi ito ligtas. Minsan daw kasi ay hindi malinaw ang kulay ng tubig kaya ginagamit na lang nila itong panghugas at bilang pampaligo. At yan ang unang balita mula rito, Igan, sa Caloocan City. Balik sa inyo dyan. Okay, maraming salamat, Dante Perello. Sa ibang balita naman, kumpirmadong balita, Charis nagpa-Botox. Weekend pa lang po kasi usap-usapan na ang pagsasailalim sa operasyon ni Charis Pempenko. Bagay na pinagtataka ng marami lalo pat 18 years old pa lang ang singer. Ang sakit. Kaya naman sagot ni Dr. Vicky Bello, wala raw pinipiling edad ang Botox treatment. Part daw ito ng pagbalanse sa mukha ni Charis na masyadong bilog. Malaki raw kasi ang panga ni Charis dahil sa parating pagnguya nito ng kanyang favorite na bubblegum. Ano, nakakalaki pala ng pangayon. Oo. Ayon kay Charis, nagdesisyon umano ang 18-year-old Pinay international singer, ayan, na sumailalim sa